Next topic tayo mga kababayan at pag-usapan naman natin ngayon si dating presidential advisor or spokesperson Harry Roque. Presidential advisor tuloy. Harry ano lang, spokesperson, 'di ba? Okay. Sabi, ito nga mga kababayan, dahil nga po sa pagsasagawa, simula po nung tawag dito, naging viral itong si Mayor Alice Gu ng Bamban-Tarlac ay talagang sinusuyod na po ng ating mga kapulisan ng gobyerno ang mga establishment ng Pogo. At bago pa nangyari yon actually, 'di ba? Nagkakaroon na ng maraming raid sa mga establishment ng Pogo. At ngayon mga kababayan, pagdating po sa Porac, Pampanga, ay dawit ang pangalan nitong si Harry Roque. At para mabigyan po natin ng konteksto yung balita, panoorin niyo po muna ito mga kababayan. O pakinggan niyo na lang, huwag na nating ipanood. Ay, hindi pala pwede. Napakinggan. Sa pagpapatuloy ng search operation sa Porac Pogo Hub, tumambad sa mga otoridad ang ilang dokumentong inisyur raw ng Malacanang noong nakaraang administrasyon. Live mula sa Porac, Pampanga, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, anong mga dokumento ang nakita? Cheryl, ilang appointment papers nga mula sa Malacanang noong 2021 ang nakuha sa ni-raid na Lucky South 99 Pogo Hub. Dumepensa naman si former presidential spokesperson. Ito inaantay ko talaga kung sino ang may-ari ng Lucky 99 na, ano ba tawag dito? Lucky South 99. Papers nga mula sa Malacanang noong 2021 ang nakuha sa ni-raid na Lucky South 99 Pogo Hub. Dumepensa naman si former presidential spokesperson Harry Roque sa iba pang dokumentong nakita na may pangalan at lagda nito. Ano kaya sasabihin ni Harry Roque dito mga kababayan? Katanggap-tanggap kaya yung kanyang mga alibis? 'Di ba? Agad na sinuyod ng mga tauhan ng PNP-CIDG ang nalalabing gusali sa loob ng ilegal na Lucky South 99 Pogo Hub dito sa Porac, Pampanga. Agad tumambad sa mga operatiba ang mga nagkalat na gamit, mga computer server at iba pang communication devices. Agaw atensyon din ang Certificate of Recognition na iginawad ng PNP Regional Highway Patrol Unit 3 sa Whirlwind Incorporated. Ito yung Whirlwind Incorporated, mga ka-GP. Ito yung hinahawakan ni Harry Roque. So, kliyente niya yan, ha? Tapos, mga kababayan, ano yung sinasabi dito sa Whirlwind? Ang real estate na may-ari ng mga gusaling pinaparentahan sa Pogo Hub. February 17 ng... Di ba sabi ni Harry Roque, wag daw bigyan ng mali siya, mga kababayan. Kung nakita man daw ang kanyang pirma doon, ay wag daw bigyan ng mali siya. Maaari ba na hindi mabigyan ng mali siya? Di ba? Ginawad ang pagkilala sa Whirlwind dahil daw sa generous donations at suporta nito sa PNP HPG Unit 3. Kung gaano ka generous. Grabe mga kababayan, yung kliyente ni Harry Roque, napaka-generous sa ating mga kapulisan. Isa pa. Pogo Hub, February 17 nang iginawad ang pagkilala sa Whirlwind dahil daw sa generous donations at suporta nito sa PNP HPG Unit 3. Kung gaano ka generous o gaano kalaki o paano ang tulong na ginawa din, malalaman natin yan siguro. Of course, with the coordination na gagawin natin with the concerned agency. Pag sinabi kasi natin na generous, pera kaagad yan, di ba? Mga kababayan, biruin mo, palagay ko malawak talaga, napakalalim ng mga pangyayaring ito dahil mismong mga pulis, sila na. Dahil pag ikaw naambunan ng pera, ay ba mangyayari talaga mga kababayan? Magiging bulag ka talaga. 'Di ba? Sa laki ng pera na 'yan. Sa laki ng mga inaambag dito sa mga kapulisan at biruin nyo, ginawaran pa nila ng Certificate of Recognition. 'Di ba? Eh sabi malaki daw ang inaambag ng Whirlwind, 'di ba? Oh.
Syempre, mga ka-JP, yan ba ang walang mali siya dapat hindi bigyan? Mga kababayan, Harry Roque yung kliyente mo. Ayos-ayusin mo, ha? Oh. Ayos-ayusin mo. Hindi lang kami dito, malisyoso. Judgmental talaga kami. Kung kayo, bakit? Kayo lang ba ang kaya mag-judgmental? Kayo lang ba ang kaya magbintang? Well, sa amin, mga kababayan, hindi naman namin sinasabi na ikaw yun. Kaya lang, eto Harry Roque, mamaya papakita ko sa'yo, ha. Ang tanong ko nga dyan Harry Roque, nabibigyan ka din ba ng cash resources? Diba? Yan ang tanong ko. Meron ka din bang cash resources? O, pwede mong sagutin yan kung napapanood mo to. Hindi ng PAO kung may koneksyon sa illegal Pogo Hub ang ilang opisyal at ahensya ng gobyerno. Hininga namin ng komento ang PNP HPG Unit 3 pero wala pang sagot. Kahapon, may mga mahahalagang dokumento ring nakuha sa compound, gaya sa appointment papers na ito mula sa Office of the President na permado noong January 2021 o sa termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakapangalan ang dokumento sa isang executive assistant sa ilalim ng opisina ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Hoy! Baka naman! Hay! Nasa ilalim ng presidential spokesperson. Ikaw yan, Harry Roque, ha? So, assistant mo. Mga kababayan, anong ginagawa ng assistant mo dyan, Harry Roque? Di ba sa Malacanang kayo, assistant mo, taga-research yan. Di ba kung ikaw ay spokesperson, assistant mo yan, taga-asikaso mo yan. Anong ginagawa dyan sa Porac, Pampanga? Nagtatanong lang. Di ba? Ito pa malala, mga kababayan. Meron ding affidavit of support kung saan nakasaad na isasama ni Roque ang executive assistant para sa biyahe abroad noong 2023 o isang taon matapos ang kanyang termino. Uy, isasama yung executive assistant pa abroad. Ibang klase talaga. Ay, tapos ano na siya nun, mga kababayan, wala na siya sa pwesto. Ulit. Isasama ni Roque ang executive assistant para sa biyahe abroad noong 2023 o isang taon matapos ang kanyang termino. Ang dami, Poland, Ukraine, ano pa to? Italy. From October 9 to October 18, 18 days. Tatlo, Poland, Ukraine at Italy. Uy, Roque. Ano yan? Bawal bang maging malisyoso? Ha? Your Honor, hindi ko po matandaan, Your Honor. Ako po ay lumaki kasi sa farm. Kaya ang inaalagaan ko po sa farm, baboy, kagaya po ni Roque, Your Honor. Ako po, Your Honor, ay tinulungan po ng nakaraang administrasyon. Sinong nakaraang administrasyon? Kayo na po ang bahala, Your Honor. Sabi ni Matimias. Ay, si Golda Palapax pala. Ay, wala ka pala, Poke. Wish mo lang. Sabi ni Matimias, press 1. Topic mo din ang forced live organ harvesting na nangyari sa China. Very sensitive ang China sa issue na yan. Oy, hanapin natin yan, mga kababayan, Talaga, merong live organ harvesting. Nako, hirap niyan, Daniel, lalaki ba executive assistant niya? Palagay ko, mga kababayan, Roqueta Abugago. At huwag nating kalimutan ang CCP, ang inspirasyon at supporter ng CPP-NPA at nagpapabansot o nagpabansot sa Pilipinas. Roque! O isang taon matapos ang kanyang termino. Sa panayam sa media, kinumpirma ni Roque na dati niyang empleyado ang nasa pangalan ng mga dokumento. Matagal ko na nga pong empleyado yan, no? Pero matagal na pong hindi siya nagtatrabaho sa akin. Okay.
Meron bang bigat yung sinasabi ni Harry Roque dito? Sabi niya, matagal ko na pong empleyado yan, pero matagal lang hindi nagtatrabaho sa akin yan. Ang alam ko, nag-aaral siya dyan somewhere else. Ituloy natin konti. Well, ang tingin ko po kasi nag-aaral siya somewhere dyan sa Clark, no? Baka nakitira po siguro dyan. Wala O, yon mga kababayan. So, yung sinasabi ni Harry Roque walang bigat. Bakit? Bakit ko nasabi, mga kababayan? Oo nga, bagamat itong executive assistant mo, di ba? Mga kababayan, ay nagtrabaho sa'yo at ito ay matagal nang wala. Subalit, ang ebidensya o dokumento na ito ay panahon pa ni Digong. Yan ay panahon na ikaw ay under pa rin sa'yo yung assistant mo. Kaya nga sabi ko kanina, anong ginagawa ng assistant mo dyan sa Pogo, Porac, Pampanga? Di ba ikaw ay spokesperson? Dapat nakasunod ka lagi doon sa Pangulo. Kung nasaan ang Pangulo, nandoon ka. At kung nasaan ang Pangulo, pag siya ay nagsasalita, di ba ang gawain nyo, tagapagpaliwanag. Di ba? Kayo ay mga taong tagapag-ayos na mga, tawag natin ay mga mali ni Rodrigo Roa Duterte sa kanyang pagsasalita. Kayo ay tinatawag kong fixer. Di ba? Fixer, hindi yung literal na fixer, pero fixer sila, taga-ayos sila ng mga binitawang salita ni Digong para hindi masunog. Ngayon, balikan natin, Roque. Yung executive assistant mo, anong ginagawa sa Porac, Pampanga? Pogo. Ano, nakitira? Nag-aaral yun tao, sabi mo. Baka nakitira dyan sa Pogo. Ano yun? Ano yun? Ano yan? Ang laking tao naman yan. Di ba? Nakitira pa sa Pogo. Ano yan? Anak ng Diyos? Mga kababayan, Pogo yan. Alam naman natin, yung mga nandyan sa Pogo, ayaw nilang palabasin. Di ba ang ginagawa nila, binubugbog? Tapos ikaw, makikitira ka pa dyan sa Pogo? So, ibig sabihin, mga kababayan, merong ties between you and Pogo. Yung administration ng Pogo at yung assistant mo. I'm not saying you. Diba? Pero, mga kababayan, nagtataka tayo, bakit naman, Roque, nandun din yung pirma mo? O, ang alibay mo, alam ko na alibay mo. Baka yung assistant ko, ginagamit lang yung aking pirma. Gagayahin niya si Amy. Yan po ay Your Honor. Mga ano po yan, computerized. Automatic po yan, Your Honor. Pero ganun pa man, mga kababayan, yung conspiracy ay talagang malapit sa katotohanan. Bakit ka naman papayagan na tumira dyan yung estudyanteng executive assistant mo? Kung walang kapit, 'di ba? Malamang sa malamang may kakilala. Oh, 'di ba? Bakit ka papayagan diyan na tumira? Pogo 'yan at hindi lang ilang square meter 'yan. Hindi lang 'yan pangkaraniwang bahay, hindi lang 'yan pangkaraniwang kondo. Napakalaki, mga kababayan. At hindi pa nga malabas-labas kung sino yung tunay na may-ari ng Lucky 99 na 'yan. Diba? Tapos sasabihin mo, wag namin lagyan ng Malaysia. Hindi ba namin pwedeng lagyan ng Malaysia yung mga bagay-bagay? Ikaw nga, puro Malaysia ang ginagawa mo eh. Diyan sa usaping West Philippines eh. Diba, Malaysia rin yung ginagawa mo. Wala naman tayo sa Malaysia. Pero malisyoso ka masyado. Sabi ni Ma'am Carclea, sabi ni Tita, nag-aaral daw kasi ng Chinese, nag-aaral ng Mandarin, no? Nag-aaral ng Pokien. Sabi ni Ray Balesteros, dapat talaga tinutuhog na ang mamoy na yan. Baka naman, Roque, kasi ganito, totoo yung sinasabi mo, o totoo yung
mga binabanggit mo sa iyong vlog. Kaya nandyan, baka nag-aantay ng lagay. Di ba? Nag-aantay ng lagay dahil sabi mo nga, ang presidente, ang Pogo, ay nakakakuha dyan ng presidente ng cash resources. Siya ba ang siya ba ang mediator? Siya ba ang tawag dito, messenger? Siya ang tagapag-abot ng inyong cash resources? Kagaya po nito? Ang Pogo po, kabahagi po yan siguro ng isang industriya na nagbibigay ng cash resource sa presidente sa ating Oh, ayan, Harry Roque Ang Pogo po, kabahagi po yan siguro ng isang industriya na nagbibigay ng cash resource sa presidente sa ating Oh, si Harry Roque na Dynamic Force, nagsabi nakakakuha daw ang presidente ninyo na si Digong ng cash resources doon sa Pogo. Biruin nyo, ang kanyang assistant, executive assistant, nakatira doon sa Pogo. Ano, Dynamic Force? Ha? Anong 60K natin bawasan daw kasi kakaunti lang ang viewers? Ganito, Dynamic Force. Gayahin ko yung kaibigan ko, ha? Pag may 60K talaga, kung alam mong may 60K, okay, sige, sabihin mo sa akin, paano pinadala? 'Di ba? Anong mode of payment? Paymaya, GCash, TrueBank. At pag binigyan mo ako ng information, ngayon samahan mo ako kung sino yung nagbibigay ng 60,000. Pag meron talaga, ibibigay ko sa iyo ng buong buo. Oh, magpakita ka lang sa akin, Dynamic Force. Ibibigay ko sa iyo yung 60,000 na yan. 'Di ba? Oh. Si Roque na nga nagsasabi. Sabi niya, ito pa, ulitin ko pa. Roque, ulitin mo nga yung sinabi mo para nga mapahiya itong mga to. Pogo po, kabahagi po yan siguro ng isang industriya na nagbibigay ng cash resource sa presidente sa ating Diba? Ang liwanag, bahagi daw yan mga kababayan ng gobyerno na nakakapagbigay ng cash resources sa presidente. Hindi nga, Dynamic Force. Papasok ka dito, ganyan lang ang banat mo eh. May 60,000, di ba? Ako na lang ang pakainin mo. Ibibigay ko sa iyo lahat yung 60,000 tapos i-Jollibee mo lang ako pwede rin naman ako sa turo-turo kasi buwakaw ka naman. Di ba? Pwede na rin ako sa turo-turo. Okay na sa akin yun. Basta ibibigay ko sa iyo ng buo yung 60,000. Sabihin mo lang sa akin kung sino yung nagbigay ng 60,000. Okay? Sabi niya, Binstan, Idol, pa-shoutout. May message po ako kay Harry Poke. Anong message mo kay Harry Roque? May pera sa Pogo. Si Argo ba yan? Malagay ko hindi naman yan si Argo. Sabi ni Tito Martin, kailangan umabot tayo sa kota. Alam mo pala eh. Bakit mo alam? Ikaw ba yung mediator? Ikaw ba yung taga-tutok, Dynamic Force? Sabihin mo naman sa akin kung kailan magbibigay ng pera si Tito Martin. Samahan kita. Puntahan mo ako dito, bibigay ko sa yung address ko. Di ba? Sabi ni Golda Palafox, 50K lang kaya Dynamic Force, akin yung 10K. Ay nako, papasok dito. Oy, maya naman kayo dito, aliwaliwanag ng sinasabi ni Harry Roque. Sa Pogo may cash. Cash resources. 'Di ba? Para sa presidente. Siyempre, yung mga pulis ka binibigyan ng cash resources eh. 'Di ba? Generous daw mga kababayan yung whirlwind. Paano pa kaya? Ano kaya yung binibigay doon sa executive assistant ni Roque?
'Di ba? Imposible naman na bibigyan lang to ng candy. 'Di ba? Pinatira pa nga doon eh. Para magbantay, mga kababayan. Oy, bantayan mo ako dito ha. Itip mo sa akin kung mayroong darating ha. Pogo po, kabahagi po yan siguro ng isang industriya na nagbibigay ng cash resource sa presidente sa ating Dynamic Force, ano to, ipasa mo doon sa mga kaibigan mo. Pasa mo doon sa mga DDS vloggers ng lahat-lahat kayo, magkauntog-untugan ng mga ulo ninyo. Siya na! Ang isda, hindi nahuhuli yan sa buntot. Ang isda, nahuhuli yan sa bibig. Not unless kung panain mo yan. 'Di ba? Mga kababayan, yan ang katotohanan, Dynamic Force, na hindi mo makakaila. Si Rocky na nagsabi. 'Di ba? Si Rocky ang sisihin ninyo, lagi itong ganito, laging lutang eh. Sa kanya lagi nalalaman eh. Piruin mo yung sagot niya kanina, na yung executive assistant ko, opo, ko yan, trabahador ko. Matagal na yan sa akin, pero ngayon hindi na nagtatrabaho. Ano ngayon? Kung ito ay hindi na nagtatrabaho sa'yo ngayon, hindi na under mo. But the facts remains, di ba? Or the fact remain na, mga kababayan, itong nakuhanan na dokumento 2001. 2001, si Roque, nandoon pa, mga kababayan, sa Malacanang as spokesperson. Pangalawa, siyempre under niya yung kanyang executive assistant. Ito pa, mga kababayan, ito pang matindi doon. Di ba ikaw ay may tinatawag tayo na command responsibility. Tama? Command responsibility. Under niya yon. Kanyang executive assistant. So kung liable yung kanyang executive assistant, mga kababayan, dapat makasuhan din si Harry Roque. At the same time, nakikita ko dito na may conflict of interest. Dahil, syempre, spokesperson siya. Under niya yung executive assistant niya. Sila ay may kinalaman pa rin sa Malacanang. So, ito ba ay pasok doon sa conflict of interest? Diba? At the same time, mga kababayan, kanyang kliyente din ang Whirlwind. At ang Whirlwind, hawak niya, sila yung sila yung lessee, sila yung nagpapaupa, 'di ba? Diyan sa Pogo. Pero malalim na yon tungkol doon sa Whirlwind na yon. Ang pinag-uusapan lang nito ay conflict of interest. Sabihin natin bakit nandun yung kanyang executive assistant at ito ay may tinatawag tayo na command responsibility. It is his responsibility, mga kababayan, na tingnan kung ano ang ginagawa ng kanyang tao doon. Nag-aaral na punta doon sa loob ng Pogo Hub. Diba? Mga kababayan, why do you think ang ginagawa ng tao na yan doon? Kung ano yan, basta-basta lang makikitara? Siyempre hindi. Ang mga tsekwa, alam natin yan. Pag may kapakinabangan sa'yo, dapat kung may pakinabangan ka sa kanila, let's say pinatira, may kapalit yan. Diba? May kapalit yan. Hindi pwedeng walang kapalit, mga kababayan. Pinatira ka nila eh. In exchange, ano ang kapalit? Pera. Ano pa? Mga dokumento. Ganun lang. Kumbaga, tinatawag natin yan na scratch my back and I scratch yours. Diba? Sabi ni Matimias, chick boy si Roque, hari sa umaga, huli sa gabi. Nandito rin pala si idol ko, si Sir Wilfredo Lazar.
At Balesteros Josette, Sir GP, good evening. Super late na ako. Okay lang po. Diba? So ayun nga mga kababayan, ano ang possibility? 'Di ba? Sabi ni Ocho ACDC. Oh, sabi ni Matimias Chickboy, yun nga ACDC. Ano masasabi nyo dito mga kababayan? Dapat ba tayong maniwala kay Roque? Pinaliwanag ko na sa inyo. 'Di ba? Command responsibility. Parang mga pulis lang 'yan. Tao mo 'yan. Responsibilidad mo kung ano ang ginagawa niyan. Lalong-lalo na may pirma ka diyan. May pirma yung executive assistant mo. Diyan pa nakatira. Eh ikaw noon ay kasalukuyang spokesperson ng ating presidente. 'Di ba? So may conflict of interest mga kababayan. Eh dapat tama ipatawag ang executive assistant ni Roque, 'di ba? Ipatawag kahit si Roque, ipatawag na rin mga kababayan at ilabas na rin nila kung sino yung taong nagmamay-ari ng Porac Pogo Pampanga. 'Di ba? Alright. So mga kababayan, maraming salamat po. At hanggang dito na lang muli. At kita-kita tayo sa mga susunod nating mga live stream. Salamat po sa lahat ng mga kumbaga nanood at nakipagtalakayan sa ating gabi-gabing talakayan. Right? Sabi ni Gigi Channel, ang galing-galing mga alipusta ng harimaw na yan, yun pala mayroon ding tinatago. Kaya nga sabi, biruin mo iyakin pala mga kababayan. Sabi ba naman niya, wag nyo naman akong tirahin, wag nyong bigyan ng Malaysia. Hindi ba pwedeng bigyan ng Malaysia? Nandun yung pirma mo. Nandun yung executive assistant mo. May pirma din